Tagay na lang natin mga kabiyaya sa isang linggo 5 bisis, no? 5 bisis siya makakasta. Di meron kang 7.5 pagbabayaran niya agad, no? Pag hindi naman, no? Pag antayin mo yung mga nak siya, i-income ka ng isang linggo 15,000 to 20, no? 'Yun. Ganun yung incomean sa Barako, no? Mas maganda ang income ng Barako kaysa sa inahin. Mga kabiyaya, maligayang pagbabalik sa inyo, no? Ngayon mag-update tayo sa ating mga alaga ngayon na baboy, no? Matagal-tagal tayo hindi naka-upload, no? Yan, ngayon mga kabiyaya ay makagawa naman tayo ng video, no? Bali ngayon, mag-update muna tayo dito dahil matagal-tagal tayo hindi nakapagawa ng long video, no? Kadalasan natin ginagawa ay reels lang, no? Ngayon, i-update ko sa inyo mga kabiyaya yung baboy natin dito, no? Yung yung alaga ko ngayon, no? Ito yung alaga ko ngayon mga kabiyaya, no? Meron akong barako, no, na isa, no? Yan. Yan, ito mga kabiyaya, yung barako natin, no? Yan. Malaki-laki na, no? Siguro kaya na to ng mga 90 kilos, no? Hindi pala nito, ito pala ay EI ko to, galing to sa GND Farm, no? Ang lahi pala nito ay Landrace Pitren, no? Yan, ito yung lahi niya. Ito pa lang, 6 na buwan na to mga kabiyaya ng nung July 15, 6 na buwan na to at pwede na to kakasta, no? Mga siguro linggo na lang aantayin natin. Pwede na natin to magamit, no? Kung may mga inahin dito na maglandi, pwede na to yung barako natin, no? Yan. Tapos ang ginawa ko dito ay nilagyan ko ng tuhog doon sa may may tinga para hindi siya gaanong no? Pag hatakin mo, yan pag ganyan ay hindi siya gaanong matigas matigas no? Hatakin. Yan. Yan yung natin. Okay, ngayon pa kasi mga kabiyaya, ito pa lang yung barako muna inuna ko, no, para habang nagpapag-grow out tayo ng mga biik sa susunod, barako tayo na mag-generate ng income, no. Hindi tayo mahihirapan sa pag-alaga ng biik dahil ang income kasi dito sa amin mga kabiyaya pag may barako ka ay isang kastahan. Pag mabubuntis yung isang inahin, kukuha ka na, pag manganak yung isang inahin, kukuha ka ng isang biik, no? Bali yun yung bayad doon sa barako. Pag naman mga kabiyaya, pag gusto nilang bayaran nila agad pagkatapos magkasta sa araw na yon, ay bibigyan ka ng 1,500, no? Yun yung bayad, no? Yung halimbawa, may inahin ka, kakastahan ngayon. Gusto mong hindi nakukuha ng biik, ay babayaran mo ng 1,500, no, yung isang kasta, no. Pag hindi naman mabuntis ay obligado na babalikan ng barako, no. Yan yung naman. Pag biik naman mga kabiyaya, pag antayin mo yun hanggang manganak yung inahin, kukuha ka ng isang biik, no. Yun naman ang presyo naman, no, nagre-range naman dito sa amin ng 3,000 to 3,500, no. Minsan pag maganda-ganda medyo may 4,000 pa, pero ngayon expected talaga mababa yung biik dahil mababa yung dito sa amin, may mga 2,500 dito ngayon, no. Pero depende, pero sa ngayon lang yan, pero babalik din yan yung mga presyo ng mga biik, no. Ulitin ko mga kabiyaya, pag manganak, pag magpakasta ng isang barako ay magbabayad sila ng 1,500, no. Tapos pag hindi naman nila babayaran, gusto nila biik, pag manganak yung inahin, isang biik, no. Ayun naman may ibibenta ng 3,000 to 4,000, ganon yung range, no, ng biik dito sa amin ngayon, no. Yan. Bali, kung aantayin mo yung 4 na buwan, ay i-income ka ng 4,000, no, dahil ang presyo ay 4,000. Mas okay yun. Para sa akin, mas okay yung biik na kukunin kaysa yung babayaran yung pagkatapos magkasta. Bali, yung isang barako pala mga kabiyaya, nung base sa kaibigan ko na may barako dito, ang sabi niya, yung isang inahin daw, pwedeng kakasta isang bisis sa isang araw, no? Yung barako pa nga niya minsan ay sa isang araw, minsan 2 pa, no? Kung palagay na lang natin mga kabiyaya sa isang linggo 5 bisis, no? 5 bisis siya makakasta, di meron kang 7.5 pagbabayaran niya agad, no? Pag hindi naman, no? Pag antayin mo yung mga nak siya, i-income ka ng isang linggo 15,000 to 20, no? 'Yun. Ganun yung incomean sa barako, no? Mas maganda ang income ng barako kaysa sa inahin. Kaya nai-encourage ako mga kabiyaya sa mga nagbabrako pala. Ito pala yung sikreto nila, no. Ang target ko kasi dito mga kabiyaya, gusto ko siguro mula ngayon mga 3 buwan or 4 na buwan ay magpapasunod, no. Bali pa tayo
magpasunod tayo ng barako. Ang target natin dito, 3 pirasong barako yung gagawin natin dito, no? Sana ipagkaloob ng Panginoon yung mga plano natin, no? Ayun naman ay isa-submit lang natin, no? Magpaplano tayo, pero ang lahat pa rin ng execution kay Lord pa rin, no? Basta lagi lang tayong manalangin, lagi lang tayong magtiwala sa Panginoon, lagi lang tayong humihiling ng knowledge and wisdom, no, para sa ating pag-aalaga. Yan. Tapos dito mga kabiyaya, no? Yan, may gumawa ako ng ano no, na gestating pin nan. Yan. Para pag may mga inahin na tayo, ay dito natin 'to ilalagay, no? Tapos dito mga kabiyaya, update ko kayo sa ating inahin. Yan. Ito palang inahin na 'to mga kabiyaya ay nabili ko 'to, hindi ko 'to na-videohan, no? Nabili ko 'to ng 10,500. Dumalaga na. Yan. Bali ngayon, malaki na, no? Siguro nasa mga 140 kilos to 150. Yan. Malaki na to, no? Bali, nanganak pala to mga kabiyaya ng 5 piraso. Yan. Yan, yung ano, yung dalawa, so malalaki. Yan. Yan. Ito yung ano natin, dalawa, bali sa ngayon mga kabiyaya, ito pa lang yung baboy natin na malaki, no? Yan. Tapos may anak siya na 5. Bali yung dalawa na yan mga kabiyaya ay gawin kong inahin, no? Gawin kong inahin yung dalawa na yan. Yan itong biik na to, yung isa, gawin ko yung inahin, tapos dalawa yan. Tapos may papakita pa ako sa inyong isa mga kabiyaya na bago kong biling biik na gawin kong inahin, no. Tapos ito mga kabiyaya, oh. Ano kong isang biik, no? Ano na to, no? Mga 3 linggo na to sa akin, no? Yan. Hindi ko pa to naligo, pero malaki na, no? Yan. Ang lahi nito mga kabiyaya ay large white, no? Siguro may dugo na tong landrace, pero pero mas malaki yung porsyento ng ano ng genetic niya ay large white, no? Kaya kabiyaya, meron tayong isang barako, meron tayong isang inahin, tapos meron tayong 3 gawin nating inahin, isa na to, no? Pero mga ilang buwan mga kabiyaya, meron na tayong 4 na inahin, no? Sana hindi tayo ano dito abutan ng mga sakit ng baboy. Yan lang, pray lang tayo kay Lord, no? Kung dadating man wala tayong magagawa pag ano, no? Basta ano lang tayo, mag-ingat lang tayo, hindi tayo gaanong bibili ng mga karne basta-basta dahil may alaga tayong mga baboy, no? Tapos ito yung inahin ni Papa isa, nanganak na din, kasabay dun sa akin, lalaki ng mga biik. Ito pala mga kabiyaya, ito kay Papa ay meron siyang 3 inahin at saka isang dumalaga. Bali mag-aapat na yung baboy, inahin ni Papa, no? Bali tayo pa rin nag-aalaga dito, no? Dahil ano lang to, paminsan-minsan lang si Papa dito. Yan. Yan lang yung update natin mga kabiyaya, no? Hanggang lang mga kabiyaya, no? Hanggang dito lang ang ating video, no? Hope subaybayan niyo pa ang aking YouTube channel, no? Dito sa ating pagpa-farm, no? Palagi lang tayong manalangin, humihingi ng guidance sa Panginoon at bigyan tayo ng knowledge and wisdom sa pag-aalaga ng ating mga baboy, itik o ano pa man, no? Maraming salamat sa inyo mga kabiyaya. Hope subaybayan niyo pa ang aking YouTube channel and pwede bang paki-follow sa aking Facebook page and paki-subscribe sa aking YouTube channel, Margin TV 2.0. Maraming salamat sa inyo mga kabiyaya. Happy farming and God bless and bye-bye. Thank you.